po, mayroon po bagang bago pa tayong nakikita dito. Okay, so ayan. Tayo po ay mga magkakasama na po dati dito, mga pangalang nakikita ko. Ano po? Yan, thank you sa ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Okay, dito po sa ating pag-aaral ng Aklat ng Mga Awit chapter 70, ito po may sampa, ito petition ni David. Ano po ni Haring David? Siya lamang po uli ang sumulat nito. Ano po? At ito po ay makikita po natin, ito po ay kaduksong din ng itong mga talatang ito, itong 5 talatang ito ay kaduksong din po do sa Aklat ng Mga Awit chapter 40, 13 to 17 verses. At dito po ay makita po natin dito na kung saan ito po ay petition o pagsusumamo ni Haring David ng panahong iyon. Ito po yung sinasabi nga po na kung saan ay urgent prayer for help ng ni Haring David, na kung saan pinakikita din po dito na kung saan ay sa ating pananalangin, ito po yung even in a short time and a long maiksi o mahabang panahon, kailangan nga po lagi natin pagpapakita muli na tayo ay lagi manalangin sa ating Panginoon. Ano po? So ito po ay sinasabing urgent prayer for help. Ano po? Kasi nga po sa Tagalog ay dalangin upang tumutulungan ang sinabi, at dito naman po sa atin pong ating pong NIV, ito po yung sinabi naman urgent need for help. Ano po? Kaya ito po yung kung saan ay humihingi ng pagtulong si Haring David nung panahon sa oras sandali ito na sulatin niya. Ano po? Kung atin pong i-meditate, ano po mga kapatid, sa ating matagal na pag-aaral ng mga aklat ng mga awit, ano po, na laging madalas ay si Haring David ang sumulat. So makikita po natin kung gaano ka-prayerful si Haring David. Ano po? Isang tao na kung saan, kaya ito po isa siguro na gindahilan para po siya ay naging malapit sa ating Panginoon. Nasabi nga po ay siya yung kung saan ay sinabi ng ating Panginoon na siya ay malapit sa puso niya. Dahil ang makita po natin dito hanggang mula po sa umpisa ng ating chapter 1, ang aking pusang nasa tabi, ay isud. Ay hanggang sa mga sumusunod na chapter ay talaga marami pong sulat na ginawa at inawit si Haring David. Ano po? At dito po sa chapter 70 nga po ay pinakita nga po dito na kung saan andun yung kanyang plea o pagsusumamo na humihingi ng habag at kalinga sa ating Panginoon. Sabi nga po dito, kung makikita po natin sa kabuuan nito ng atin pong 1 to 5 na verses, ay kung minsan nga po ay tayo nga po ay natetreten, ano po, yung kumbaga minsan nadidisappoint po tayo sa kabila ng ating mga pagtulong, pagbibigay na kung saan yung pag-share ng pag-ibig ng Diyos, ando na tayo po ay natetreten din po. Na kung sa ito na may pagsubok sa atin. Ano, sabi nga po dito, when others disappoint and threaten us, we feel empty. Para bang tayo po ay kumbaga nalulungkot tayo, na kung saan nandun nga po, ito po yung vital parts, na kung saan ang ating Panginoon na para bagang may nawala sa atin. Another experience po, ano po, so, meron po kasi noong Friday, na andito na po ako, na kung saan hindi po, Thursday ng gabi kami umuwi. Yung po aking bina-Bible study, ito share ko lang po, ano, na kung saan, kumbaga, minsan nadidisappoint ka nga talaga. Ano, yung kung saan ay, yung po aking bina-Bible study, ay biglang nag-message. Pastora, kamusta na po, andito na kayo, andito na po ba kayo? Sabi ko, sis, na, andito kagabi pa. Pastora, pwede po bang humingi ng tulong? Sabi niya ganyan. Meron lang po ako nanggigipit daw sa kanya na kung saan ay parang siguro meron yata silang yung parang kung familiar po tayo doon sa mga card bank, ano po, na kung saan yung kanya hindi siya makabayad. Nasa ginigipit daw po siya nung maniningil, ay hindi daw po niya alam kung anong gagawin niya. So ayun po, pag po tayo gano'n na kung saan ay nanghihingi ng tulong, ano po, hindi po para natin hindi mahingian. Kaya sabi ko, sige, I trust in you. First time niyang magsabi, pero yung dati, matagal ako na kung saan ay, kumbaga, nag-share ako sa kanya. Hindi naman sa pagmamalaki. Dahil alam ko yung needs na bilang isang nanay, pero kung saan hindi naman ganun kalaki. So dito pong pagkataong ito, dahil siya nga po ay bina-Bible study ko, inaalagaan, pero yan po minsan ay naglaylo. Kumbaga sa ating pag-aaral po, 3 years na kung siya binabati ng salita ng Diyos, naglaylo po siya. At nung po sa kanyang paglalaylo, nagpaalam siya, Pastora. Noon nagsabi siya na, Pastora, ako po hindi na muna aatin. Ako po ay yung po bagang, ang tema ng salita niya ay para bagang sinabi niya na yung hindi na daw siya nabe-bless. Parang ganong words ang sinabi niya.
So sabi ko, sige, i-bless ka ni Lord. Di, ayun po, yun po ay yung last 2023. So ngayon po year na ito, nanumbalik siya, bumalik siya. So ayun po, bumalik ulit siya at sabi ko, sige, praise God po, ito bumalik naman, welcome ka ulit kapatid. So siya po yun, na kung saan ay nagsabi sa akin nung ano, para pag in-leads talaga siya, sabi niya, Pastora, kailangan ko po ang ganung halaga kasi gimig-wigipit sa akin. So ayun po, mga kapatid, yung na-share ng ating, and to be honest, yung pong na-share po natin ninyo sa akin, sa GCash, hindi ko pa nagalaw, ando pa po yun, naka-intakbo pa yun, kasi meron naman pong, sa amin pong, ay bayad na naman yung aming mga, beforehand, bayad na naman po yung aming ginastos, ayun po sa aming pamamasyal, hindi naman ganun kalaki ang ano, kaya hindi ko po nagalaw, at dahil meron pang cash sa akin. So sabi ko, sige, sabi ko gano'n, na kung saan ay sige, sabi ko, sige, dahil andun nga yung kahabagan mo, binigay mo, pinadala mo, ano, binigyan mo siya. Hindi naman lahat. So, ayan, sabi niya, Pastora, salamat sa tiwala. Sige po, sa Sunday, babalik ko po kahapon, nung Sunday, kasi Tuesday ngayon. So, ang akin po, ang sa akin ay, sa loob-loob ko, Lord, ibibigay ko na yon kasi yun naman po, ay freely received. Sana, doon dumating lang siya. Alam niyo po, nag-text, Pastora, wait lang ha, babalik ako dyan. Wait lang. Hindi mo siya antayin para siya yung ating gawain ay masansala. Alam mo, natapos ang gawain, wala, hindi dumating. Niha-niho, hindi nagsabi kung ano man. So ito po yung bagay na kung saan ay, sabi nga po dito ay yung nadidisappoint po tayo sa ganung bagay. Ano, yun na nga po, kung saan sa akin, dumating lang siya at dumalo sa gawain, makinig na salita ng Diyos, masaya na ako. Kaya lang po, siguro nahihiya, dahil doon sa kanyang sabi nga niya, salamat sa pagtitiwala, Pastora, ano ko yun sa Sunday. Pero sa loob-loob ko, Lord, ibigay ko na po yun. Kasi po ay pre-receive ko naman. Kung sa'yo natanggap po naman yun mula sa iyo, then kaya ibabahagi ko. Alam niyo po, ang nakaka-disappoint, hindi talaga siya umatin ng gawain. Nasabi ko sa kanila nga, sa mga naandun sa loob ng akin, mga kapatid, di ba sabi natin, unahin po natin ating Panginoon. Kasi sabi nga niya, siguro maghahanap siya ng pan-replace para ipambayad. Hindi ko naman sinabi sa kanya, sige, sa'yo na yan. Kundi ang gusto ko sa kanya ay maging matapat siyang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. So ito po yung sinasabi natin, dito po sa ating pinag-aaralan, may mga pagkakataon po na tayo ay nadidisappoint sa ating sa buhay po natin. Pero ang sabi nga po dito, yung kumbaga ay, yung po ba pinagkitiwalaan mo, andun yung passion mo sa kanilang napangangailangan, pero ikaw, parang hindi mo mapapil. Yung kung paano yung espiritu mo, kung paano, yung po nga yun ang lagi ko idinadalain ko. Lord, paano, sa nawa, yung espiritu na taglay namin, kung paano dapat paglingkuran ka, ay ganun din yung sa mga binabahaginan mo ng salita ng Diyos. Nakakaiyak nga lang po na kung saan nakakahabag sa buhay po nila. Dahil yan doon nga po yung passion mo, yung pag-alala mo sa kanilang mga pangangailangan, pero spiritually, gusto natin na mapalapit sila sa Diyos dahil nga po yung kung paano tayo binibiyayaan, pinagpapala ng ating Panginoon, dapat mabahagi din support sa kanila. Yun po yung makita nila. At yun po yung dapat matuklasan nila. Kaya lang po, ay nadadala sila. Sa matagal na panahon, andun pa rin po na kung saan ay may mga pagkakataon yung mga itinatanim mo sa kanilang salita ng Diyos ay hindi po namumunga. At yun po yung minsan nakaka-disappoint. So gaya po ni Haring David dito, sabi nga po dito, when others break and trust we have placed on them, we also break our spirit. At those empty, broken moments, we must join the psalmist in begging God to rise in our aid. Kaya nga po ito yun. Kaya si Lord na lang kakausapin mo. Nimba, sabi nga po, sa tuwing tayo mag-meditate, dahil hawak mo po yung mga ikaw ang nagtuturo sa mga kalulubang yun, yung po baga sasabi mo, Lord, hindi ko papayag na agawin lagi ng Diablo yung kanilang espiritu. Buksan mo yung kanilang spiritual eyes and ears para makita nila yung tinig mo ay marinig nila. Sabi nga ako, yun nga po sinasabi ko, Lord, yung po bagang, hindi ako papayag na ganito lagi, Lord. Sa pananalangin po natin, no? Agawin mo sila, Panginoon, tulungan mo ako. So ito po yung mga bagay na kung saan ay dahil po kita ko po, at doon po sa natutuklasan ko sa barangay na iyon ay mostly ang mga tao nga po ay alipin ng mga pagkakautang, which is hindi naman po natin masisisi dahil ang mga asawa nila po ay sabihin natin na kung sa ay hindi talaga kumbaga andun yung mga sugaro, naghahanap buhay, nagiinom, na kung saan minsan yung kanilang pinaghanap buhay, yung kinita nila sa paghahanap buhay, ipagsasabong o kaya ipag-iinom na hindi
iniintindi yung mga asawa at may mga anak nakakain at ang nagdadala dito ay yung mga kababaihan. Yung pong unawa pong unawaan natin yung mga ganung bagay. Pero dahil andun nga po yung passion natin na ito po dito ako dinadala ng ating Panginoon sa mga taong ganito, kaya patuloy, patuloy na kung saan yung pananalangin mo, pag-aayuno mo para sa ating Panginoon, para talagang sa ganap na kaligtasan nila ay maranasan po, mapasunta sa kanila. Wala tayo pong hangad sa panahon ito kundi yung salvation ay natin ay ma-work out po natin. Huwag tayong magtiwala lagi sa mga bagay na andito sa mundo at yun po yung talagang pinagtutuunan ng mga tao doon. Kaya wala po, ayan, sa ngayon po, sabi ko nga po, Lord, magpapatuloy ako bago nga po magpunta ako last week na nasa doon sa conference na yon, na andun yung aking isang pag-aayuno. Ngayon, mag-i-start na uli para pag-aayuno, para ipaluhog, ilapit, gumawa ng himala at kapapalaghan ang Panginoon sa mga puso nila. Kaya yun po, sabi nga po dito po sa ating pag-aaral ay dito sa buhay po ni Haring David, sabi nga po dito, we must join the psalmist in begging God to rush to our aid. He alone can pierce our lives with joy. Tunay nga po na ang Diyos lamang po ang makakapagpuno sa mga emptiness natin, yung po pag naiiyak na natin sa ating Panginoon, ando na yung ang tahimik na mapayapa yung puso natin. Kaya nga po si David, karanasan niya po ito na lagi na kung saan yung pagluhog, paglapit, pag-iyak sa ating Panginoon ay makikita po natin na sa ating pong pag-diset, pag-aaral ng kanyang salita ay makita po natin kung paano ang panalangin si Haring David. Na kung sa dito, sabi nga po, He alone can pierce our life's joy. And nasa dito po, sa aklat na ito, sa awit na ito, sabi nga po, we should cry out, O Lord, do not delay. Kaya nga sabi nga natin, do not delay, gaya yung sinabi dito ni Haring David sa kanyang binanggit dito na sa verse 4, but might I call you, seek you, rejoice and be glad in you. May those who love you salvation always say, Lord, let God be exalted. Dito po yung pagpapakita na sabi nga po dito ay wag kumbagay laging sa ganitong pagkakataon ay i-exalt natin, itaas natin ang ating Panginoon sa ganitong sitwasyon na tayo po ay merong pinapanalangin sa ating Panginoon. Lagi siya nga po, lagi ang siyang mataas na kung saan siya lamang po ang may magagawa sa buhay po natin. Kaya nga sabi nga po dito, in this verse 4 na ito, sabi ko nga po ng chapter 70, ito po ay kagaya po ng chapter 40 na kung saan si Haring David din po ang nagsalita at ito nga po yung kanyang pangungusap sa ating Panginoon na to come quickly with His help. Lumapit na kung saan andyan nga po na sabi nga po ay sinabi nga po ng ating ni Haring David, Oh Lord, do not delay. Na kung saan ay wag po yung andun yung hinihingi lang po ng ni David sa kanyang panalangin na kung saan ay yung madali ang tulong ng ating Panginoon. Pero sabi nga po, on the other hand, sabi nga po, ayat sa Isaiah, when the time is right, sabi nga, ay the Lord will make it. Kaya patuloy lang na kung saan ay pananalangin, paglilingkod sa ating Panginoon, para sa gayon mga kapatid, andun nga po na, andun naman natatanggapin natin ang biyaya mula sa Kanya when the time is right. Sinabi nga po ni Isaiah. Sabi ko, ang Diyos po nangako, na kung sa Isaiah 60:22, when the time is right, kaya yun po isa din po pinangahawakan ko. Basta lang po na kung saan sinabi ng sasalita ng ating Panginoon, na when the time is right, ay the Lord will make it. Kaya hindi ko po yun ina-address sa aking kalooban, pagkos andun nga po na pag-aantay sa ating Panginoon sa kanyang may magagawa sa buhay po natin. Andito lang po tayo para patuloy na maglingkod, sumamo, manalangin, at habang tayo po ay nananalangin, mga kapatid, andun na po lang po natin na ang Diyos natin ay hindi bingi para po hindi matugunan yung ating hinihingi sa Kanya. Sabi nga po dito, David plead for God to come quickly with help. Yet even in his moment of panic, he did not forget praise. So, sa kabila nga po ng kanyang panic, sa kanyang mga hinihingi sa ating Panginoon, sa kabila ng kanyang mga disappointment o mga pagsubok sa Kanya, ando na kung saan ay patuloy na pinupuri ni Haring David ang ating Panginoon. At yun din po ang itinuturo sa atin. Lagi po tayo na kung saan ay purihin ang ating Panginoon sa bawat pagdinilay po natin. Kasi nga po, sabi nga po dito, yet in even this moment of panic, ito po si Haring David, he did not forget praise. Praise is important because it helps us remember who God is. Ang pagpupuri ay napakahalaga na maunawaan natin kung sino ang Diyos sa buhay po natin at kung sino talaga siya.
Dahil alam natin, our God is a sovereign God. God is love. God is full of grace. God is full of mercy. Ano? Yung unmerited favor ni Lord, andyan lagi. God is faithful. God is good always. Ano? Di po baga? Kaya yun lagi ang pangahawakan natin. May disappointment tayo. Makaramdam ng disappointment. Pero andun nga po na talagang natural po sa atin as a human being na tayo ma-disappoint, but still meron tayong salita ng Diyos na pinanghahawakan, gaya ni Haring David sa panahon ng kanyang disappointment, patuloy pa rin niyang pinuri ang ating Panginoon. Dahil alam niya, sabi nga po nito na kung sino ang Diyos sa kanyang buhay at gayon din po sa atin sa kapanahunan. Dapat alam natin kasi yung Diyos ni Haring David noong unang panahon niya, sa panahon niya, ay Diyos din natin sa kapanahunan. Kaya nga po sabi sa Hebrew 13:8, our God is God. So siya yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, di po baga. Kaya po, ayun po, often our prayers are filled with requests and ourselves to others, and we forgot to thank God. Ayun, may pagkakataon po, nasa kung saan ay, ayan, nagpipetition po tayo, lagi tayong humingi sa ating Panginoon, pag bago mananampalataya, ganun po ang nangyayari, ano, pero tayo nagmamasyon na, tawa, hindi na po tayo ganun. Actually, sa akin po pag-aayuno, unang-una, ako po nagpapasalamat. Pasasalamat muna ang aking panalangin kay Lord at bago pa yung mga petition ko, ayun munang pasasalamat kasama po sa pag-aayuno ko. Para po pasalamatan ang Diyos sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan, sa kanyang sovereignty, lahat po, na kung sana'y lahat ng sabihin natin ay talagang kulang at kulang kung sino ang Diyos sa buhay po natin. Ano? Kaya nga po, wag po natin kalimutan na pasalamatan ng ating Panginoon for what He has done and worship Him for who He is. Yung pong pagsamba natin, kaya nga po tayo sa ganitong mga gawain, hindi po nawawala ang testimony at pasasalamat. Ano po? Dahil this is a parte po ito ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi nga po, don't take God for granted and treat Him as a vending machine. So, wag po nating i-treat ang ating Panginoon na kung saan ay siya po ay tinitake for granted natin po kayo vending machine na kung saan ay maghuhulog tayo lang ng isang sentimo, dadating na yung ating gustong hingin o gustong makuha. Ano, di ba yung mga vending machine, dadrop ka lang ng 5 pesos or 10 pesos, magkakaroon ka ng coffee, o kaya kung anong bagay na gusto mo, yung mga vending machine, ano, pero hindi po ganun si Lord. Dapat wag nating i-pamper ang kabutihan ni Lord, ang pag-ibig ni Lord sa atin. Dapat lagi nating ino-honor si Lord na kung saan magbibigay sa kanyang kaluwalhatian. Ano? Kaya nga, even David was afraid, he praised God. Kahit nga po si David sa panahon ito, sa oras ng ito, na siya natatakot, may takot siya, nakikita po natin, di po baga sa lahat ng ating pagninilay, meron lagi siyang kaba at takot, pero hindi po yung naging hadlang para pasalamatan at purihin lagi ang ating purihin ang ating Panginoon. So ito yung isang halimbawa po muli. Ano po, wag po nating gawin kasi pag tayo unang mananampalataya, ganun. Lord, Panginoon, ganito, gawin po yung ganyan para lagi tayo ginagawa nating robot o vending machine si Lord. Pero dapat pag tayo lumalalim sa ating Panginoon, we must honor. Lagi natin i-honor yung kabanalan, katwiran ng ating Panginoon, yung sovereignty niya, at yung kung saan ay sino nga po ba siya sa buhay natin. Siya yung banal na Diyos sa buhay po natin. Kaya dapat yung pag-honor muna sa Kanya sa kabila ng ating disappointment, sa kabila ng ating mga kung saan ay mga problema, still, we need to praise and honor and worship God and give Him a thanks bago po tayo magtaas ng petition sa Kanya. Ano po? So ganito po ang nakita natin kung ating pong malalim na pagninilayan. Ito po ang aklat ng mga awit chapter 70. Ito po yung urgent prayer ni Haring David na kung saan ay kahit anumang sandali at ando na kung sa emergency, panalangin pa rin at pagpupurit po sa salamat pa rin ang ginawa ni Haring David. Singkahulugan na yun din po ang dapat nating maging attitude sa pagsamba natin, pagpupuri sa ating Panginoon. Ano po? Huwag po tayong baras ng parang ginagawa po natin robot ng ating Panginoon or vending machine, kundi andun muna, na i-honor po muna natin siya sa buhay po natin. Ano po? Dahil ganito po ang naging halimbawa ni Haring David. He praised and honor God sa kabila ng kanyang takot, pangamba, sa kabila ng kanyang mga kaabalaha, kumbaga yung kung saan sa kanyang magiging kawal, pagiging hari, lahat ng ito ay andun lagi ang kanyang inuuna niya, ang ating Panginoon. So, ganun din po tayo mga kapatid. Isang lesson sa atin din po na sa atin ng ating Panginoon. Of course, marami tayong hinihingi.
Marami tayong gustong pinipetisyon sa ating Panginoon, but the Lord wants us na kung sa pag-aaral natin ito, gaya ni Haring David, we must honor things muna. Honor God, His sovereignty, purihin natin siya, andun ang pasasalamat na hindi napatigil. Ano po, dahil kung ito titingnan po natin, sa kabuuan ito ng buong chapter 5 ng chapter 70 ay David, andun nga po yung kanyang humility, andun yung kanyang kung saan ay pag-honor sa ating Panginoon at andun yung laging kanyang pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Ito po yung kung saan ay tatlong bagay na makita natin sa ating pag-aaral dito. Ano po? Na kung saan si Haring David, andun yung kanyang pagpapakumbaba, andun yung kanyang pag-honor at sa ating Panginoon at andun yung kanyang pasasalamat lagi sa ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, merciful God, we thank you so much, Panginoon, na minsan pa ang salita mo ay amin natunghayan at sa buhay ni Haring David, ipinakita mo kung paano nga po siya naging malapit sa iyong puso ay dahil sa ganito na makikita po namin sa pagninilay ng iyong mga salita kung gaano siya, Panginoon, kahambol, kung paano lagi siya nagpapakumbaba. Laging andun ang kanyang pasasalamat at andun lagi ang kanyang pagpupuri sa iyo, God. Sa kabila ng siya'y nasa panganib, andun na hindi nawala ang kanyang pagpupuri sa iyo at pagpasasalamat sa iyong banal na pangalan. Ito po'y maging halimbawa po namin, O God, na kung saan hindi po kami dapat sa pananalangin po namin, hindi ka namin gawing robot o vending machine na kung saan ay hinihingi ka agad namin kung ano yung aming gusto, Panginoon. Salamat sa pagtuturo mong ito, pagpapaalala mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Holy Spirit, to empower us, Panginoon, at patuloy na ikaw po ang magturo, magpaalala, patuloy na ikaw po ang gumabay sa bawat isa sa amin, Holy Spirit, at salamat po, may isabuhay po namin ang iyong mga salita. At sa bawat pagninilay po namin, O God, huwag po kami magkaroon lamang ng knowledge o ito'y magkaroon kami ng information para sa iyong mga salita, bagkus magkaroon kami ng wisdom how to walk in it, agad. Kung paano namin lalakaran at paano namin isasabuhay ang mga salita mong amin na pagninilayan, Panginoon. Lord, salamat po. I-bless mo po ang bawat isang narito sa buhay po ng iyong mga anak na kung sa'y kasama po namin, si Ate Jane Salceda, kay Sister Linya, kay Pastor Nilo, kay Sir Andrian, kay Sister Beverly, kay Sis Billie Jane, kay Sis Annalisa, kay Sis Benita, Panginoon, kay Pastor Shirley, kay Sister Malens, kay Sir Fred Portesa, Sir Alejandro, Ma'am Annalyn, and Kelly Ann, Lord, kami po ay bigkisin mo na yung pag-ibig at pagkakaisa mula sa iyo. Lord, salamat po, hindi kami magkakakilala physically, but in spirit, Panginoon, pinagsasama-sama mo kami upang ikaw po, O Diyos, ay bigyan ng parangal at ng kalwalhatian sa ganitong mga gawain ng platform, O God. Thank you so much, Father God. All the glory is yours alone, O God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Thank you po, Ma'am Annalyn. God bless po sa bawat isa. Back to you po.